Sa dami ng tensyon sa West Philippine Sea, isang tanong ang hindi nawawala. Kung agresibo ang China, bakit hindi sila direktang umaatake sa Pilipinas? Hihimayin natin ang totoong dahilan. Kung titingnan mo ang kilos ng China, mapapansin mo agad na hindi sila direktang umatake, pero ginagamitan nila ang Pilipinas ng maruming strategy. Ang China ay parang malaking manlalaro sa chess, at ang Pilipinas ay nasa gitna ng board. Kung bigla silang umatake, masisira ang buong laro. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay dahan-dahan, hindi biglaan. Paano nila ginawa yon? Gamit ang gray zone tactics. Medyo komplikado pakinggan, pero sobrang simple ang ideya. Ang ibig sabihin ng gray zone tactics ay hindi giyera, pero hindi rin kapayapaan. Hindi sila nagpapaputok, pero pinaparamdam nila ang kanilang presensya. Hindi sila umaatras, pero hindi rin sila umaabante ng sobrang lantad. Kaya ito ang dahilan kung bakit may harassment, may pag-block ng bangka, may Coast Guard maneuvers, may laser, water cannon, pero hindi nila ino-open ang full-scale war. Bakit ganito ang approach ng China? Dahil mas madali at mas mura ang mang-pressure kaysa makipagdigma. Ito ang tinatawag na strategic approach, dahan-dahang pagkuha ng advantage nang hindi nagbubukas ng totoong giyera. Isa pang simple pero napaka-importanting dahilan kung bakit hindi umatake ang China. Hindi kasi magandang negosyo ang giyera. Sa madaling salita, nalulugi ang bansa kapag may digmaan. Ang China ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo at malaking pera ang umiikot sa trade nila kasama ang Southeast Asia, kasama dyan ang Pilipinas. Kapag umatake sila, siguradong babagsak ang tiwala ng investors dahil walang negosyante ang gustong mag-invest sa bansang nasa gitna ng gulo. Siguradong lalayuan sila ng ibang bansa. Kapag kasi agresibo ka, lumalayo ang trade partners mo at napakalaking kabawasan yan sa kita. Sa madaling salita, mas malaki ang mawawala sa kanila kaysa makukuha nila kung papasukin nila ang giyera. Kaya ang ginagawa lang ng China ngayon ay kinontrol nila ang sitwasyon. Pinipressure lang nila ang Pilipinas, pero iniiwasan din nila ang full-blown conflict. Isa pa sa pinakamalinaw na dahilan kung bakit hindi umatake ang China sa Pilipinas ay ang presensya ng Estados Unidos. Alam kasi ng China na hindi lang Pilipinas ang kaharap nila, may Amerika sa likod natin. May Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at US. Ibig sabihin, kapag may seryosong pag-atake sa atin, may posibilidad na papasok ang Amerika para tumulong. At yan ang malaking problema ng China. Papasok ang US military, Air Force, Navy, submarines, lahat yan ay gagalaw. At sigurado ring magre-react ang Japan, Australia at iba pang allies dahil gusto rin nilang mapanatili ang stability ng rehiyon. Kaya sa halip na direktang atake, mas pinipili na lang ng China ang mga kilos na hindi tatawid sa delikadong linya na pwedeng mag-activate ng US response. Isa pang malaking dahilan kung bakit hindi umatake ang China sa Pilipinas ay dahil ayaw nilang masira ang imahe nila sa buong mundo. Sa international politics, importante ang reputasyon, lalo na para sa China na gustong magmukhang responsible global power. Kapag umatake sila sa Pilipinas, siguradong magagalit ang maraming bansa. Hindi lang US, pati Japan, Australia, Europe, ASEAN neighbors, at kapag sama-sama ang pressure, mabigat yan. Pwedeng magkaroon ng sanctions, mas konting investments, mas konting business, mas konting trade, at ayaw na ayaw ng China na bumagal ang ekonomiya nila. Isa pang malaking dahilan kung bakit hindi umatake ang China. Sobrang dami na kasi nilang problema sa loob ng bansa. Kumbaga, punong-puno na ang plato nila. Bumagal ang growth ng China nitong mga taon. Ibig sabihin, mas konti ang kita ng negosyo at gobyerno. Maraming malalaking construction companies ang bumagsak. Maraming kabataan sa China ang walang trabaho at malaking pressure yan para sa government. Mas maraming matatanda kaysa kabataan. Ibig sabihin, mas malaking gastos sa healthcare at benefits. Ayaw ng China ng kahit anong gulo sa loob kasi pwedeng mag-trigger ng dissatisfaction sa mga tao. Ngayon isipin mo, sa lahat ng problemang yan, idadagdag pa ba nila ang problema sa giyera na mas nangangailangan ng malaking budget, malaking logistics, malaking risk, at matinding atensyon? Kaya hindi nila uunahin ang giyera sa Pilipinas. At ito ang pinaka-importanting parte ng buong analysis. Ginamit nila ang strategy na galing pa sa teachings ni Sun Tzu na winning without fighting. Kahit walang giyera, lagi silang may barko, may Coast Guard, may militia sa West Philippine Sea. Hindi biglaan, hindi all-out invasion, pero maliliit na hakbang na unti-unting nagpapalawak sa kontrol nila.
Tinitingnan nila kung hanggang saan ang tolerance ng Pilipinas at ng iba pang bansa. Kapag walang malakas na sagot, aabante ulit sila ng konti. At ayun ang mga dahilan kung bakit hindi umatake ang China sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, i-like mo ang video at mag-follow ka sa page natin para ma-notify ka sa susunod pang malinaw na paliwanag sa mga nangyayari sa mundo.